Isang pagbati po ang aking pinapaabot sa lahat po ng mga kaibigan namin at mga suking taga-subaybay ng amin pong programa, ng aming YouTube channel at ng amin pong Facebook page. Maligayang oras po ng panonood, mga minamahal na mga kapatid. Sa mga oras na ito ay atin pong tatalakayin, atin pong lilinawin ang mga isyu ng banal na kasulatan may kinalaman sa paglilinis ng karumaldumal na ginagawang isyu ng kaibayo sa pananampalataya kahit na mga Kristiyano. Alamin ho natin, ang paksa po nating tatalakayin, totoo bang nilinis na ang lahat ng mga karumaldumal o ang mga karumaldumal sa gawa 10? Yan po, no? Alamin natin sapagkat marami po ngayon ng mga nangangaral na talagang kanilang pinagdidiinan, kanilang pinaninindigan, kanilang pinanghahawakan na yung gawa 10 ay isang matibayan niya na basihan na nilinis na ng Panginoong Kristo ang mga maruming hayop at lahat ng mga marumi at ipinakakain na. Gaano katotoo yung mga bagay na ito para malaman ho natin. Ang kanilang pinagbabatayan ay nasa gitna kaagad. Dito ho sa Gawa Kapitulo 10, ang mga versikulo 12 hanggang 15. Ganito ho ang ating mababasa. Na dooy naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may hati o may apat na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. Sa 13, at dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Datapot sumagot si Pedro, hindi maaari Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Pagkatapos nilang basahin ang mga talatang ito ay nagkaroon kagad sila ng konklusyon na nagsasabing, uy, ang Apostol Pedro'y inalok ng Diyos na kumain ka. Sapagkat ang sabi ay, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Uy, nilinis na lahat ng marumi. Pati baboy, pwede nang kainin. Kumatay ka na, kumain ka na. Alam niyo mga kapatid, kapag hindi tayo nag-iingat ng pag-unawa o ng pagbabasa o ng pag-interpret ng talata ng Biblia, maliligaw tayo, mga kapatid. At alam nyo ba, si Adan at si Eva, nahulog sa pagkakasala ng dahil sa pagkain. Kaya dito ay alamin natin, unang-una ay sa pag-aaral ng Biblia, dapat unawain at suriin ang konteksto, lalo na ang ganitong klaseng isyo. Pangalawa na dapat nating pansinin, alamin natin kung ang pangitain ay may kahulugan ba o ito bang isyu na ito ay pangitain. Pangatlo, dapat i-consider natin ang kultura ng mga karakter na nakalagay sa Biblia. Lalo na sa atin pong pinag-uusapan sa mga oras na ito. Kaya natin pong ikukwento yung gawa 10 mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat sa gawa 10 mga kapatid, ay makikita ho natin na meron pong pangalan na tao na ang pangalan niya ay si Cornelio na nasa Cesarea. Isa po siyang senturyo na tinatawag na pulutong ng mga Italiano. Siya po ay binabanggit ng Biblia na masipag sa kabanalan. May takot sa Diyos, kasama ang kanyang buong sambahayan, at nagbibigay siya sa mga tao at higit sa lahat, laging nananalangin sa Diyos. Itong si Cornelio mga kapatid, hindi ho ito Hudyo. Itong si Cornelio ay kasama siya sa mga hintil na tinatawag. Pero meron siyang napakagandang katangian. Una, siya po'y masipag sa kabanalan, may takot sa Diyos kasama ng kanyang sambahayan, na mimigay o tumutulong sa tao, at pangapat, laging nananalangin. Isang oras o isang araw mga kapatid, isang pagkakataon ay napakita sa kanya ang anghel sa pangitain na nagsasabing magsugo siya doon sa Jope na ipatawag si Apostol Pedro sapagkat gustong ipakinig ng anghel yung mga salita ng Panginoon na dala-dala ni Apostol Pedro. Kaya sa pagkasunod na kwento o pagkasunod na pangyayari, nagsugo ngayon si Cornelio ng kanyang 2 alipin at ng kanyang isang sundalo. 3 tao para sunduin si Cornelio doon sa Jope. Habang paparating yung 3 tao na kanyang inutusan, ay si Pedro naman, mga minamahal na mga kapatid, ay nandoon siya sa bahay at nagutom. Siya'y umakyat sa taas upang manalangin doon sa ibabaw ng bahay.
Habang siya nanalangin, mga kapatid, siya po ay nagutom. At kung ating titignan sa kanyang pagkagutom, ay naghahanda pa sa baba yung mga kasamahan niya, ay nawalan siya ng malay. Kung nung mawalan siya ng walay, ay may nakita siyang bumukas ang langit. So isang pangitain na kung saan bumababa na tulad ng isang malapad na kumot. At doon sa malapad na kumot ay ibinababa at ibinibitin sa apat na sulok. Take note, sa verse 12, naroon ang lahat ng uri ng hayop. Ang sabi doon, anong klaseng hayop? May apat ang paa, gumagapang sa lupa, at mga ibon sa impapawid. At doon na nga, mga minamahal na mga kapatid, nag-alok yung boses ng 3 beses. Kaya kung titignan ninyo, ay dumating sa ikalawa o sa ng pagkakataon, ang nilinis ng Diyos ay huwag mo itong ituring na marumi. Sa 16, at nangyari ito ng 3 ulit at binatak sa langit. Napapansin ninyo, itong istorya na ito ay pangitain kay Apostol Pedro na inalok siya, nandoon yung mga marumi, ay tumanggi siya. Ang sabi niya, hindi Panginoon, sapagkat kailanman ay hindi ako nakakain ng anumang bagay na marumi o karumal-dumal. Alam niyo yung salitang marumi galing sa Greek na koinon, na narumihan. At yun naman karumal-dumal ay akatharton, na talagang hindi itinuring ng mga Hudyo, gaya ni Apostol Pedro na pagkain. Sapagkat ito'y marumi nga, gaya ng tinalakay natin ng mga nakaraang episode. Kaya kung titingnan natin, si Apostol Pedro, hindi talaga siya kumain. Ngayon, nung binatak na ito sa langit, mga minamahal na mga kapatid, iniisip ni Apostol Pedro, ano kaya ang kahulugan ng pangitain? So may kahulugan yung pangitain, mga minamahal na mga kapatid. So kung ating titingnan, gusto nating bigyan ng punto ang bawat konteksto o teksto na binibigyan, mga kapatid, o ating nababasa. Una, ang pangitain ay may kahulugan at ang kahulugan na ito'y tumutukoy sa tao. Diretso, tumutukoy sa tao. Bakit tumutukoy sa tao? Bakit idinaan pa sa hayop kung ito'y tumutukoy sa tao? Ganito yan, mga kapatid. Yung kasing mga hintil, yung mga hindi Hudyo, itinuring yun ng mga Hudyo na mga marumi o karumal-dumal. Alright? At ayon sa kanilang kultura, bawal sa kanila ang makipag-usap o makisama sa isang taong banyaga o hintil, sapagkat tinuturingan nila na marumi o karumal-dumal. Kaya kung ating titingnan, ang pangitain 3 beses pinakita o inalok kay Pedro at meron 3 taong naghahanap sa kanya. Kaya nung iniisip pa ni Apostol Pedro, yung kahulugan ng pangitain, merong nagsalita ang na boses o ang banal na espiritu. Sabi sa 19 hanggang 20, samantalang iniisip ni Pedro tungkol sa pangitain, sinabi sa kanya ng espiritu, tingnan mo, may 3 taong naghahanap sa iyo. Tumindig ka, bumaba ka at sumama sa kanila na walang pagatubili sapagkat sila'y aking isinugo. Ay napansin ho ninyo, mga kapatid. Dito ho sa mga talatang ating binasa, ang sabi ay tumindig ka sapagkat sila'y aking isinugo. Ilang tao? 3 tao, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, nung sila po ay pumunta na doon sa Cesarea, doon sa lugar ni Cornelio, malayo pa lang ay nakita na si Cornelio, itinipon niya ang kanyang sambahayan, ang kanyang mga kamag-anak at mga malalapit na kaibigan upang makinig ng mga salita ng Diyos. Pagdating ni Apostol Pedro doon sa tahanan ni Cornelio sa verse 27, 26 and 27, ay nagpatira pa si Cornelio at sinamba si Apostol Pedro. Alam nyo, ang sagot ni Apostol Pedro, tumindig ka, ako'y tao din na gaya mo. Ngayon may sinabi si Apostol Pedro na napakaliwanag at sagot sa kahulugan o sa pangitain na iniisip ni Pedro ano ang kahulugan. Sa verse 28, Acts chapter 10, verse 28, ganito ang ating mababasa. Sinabi ni Pedro sa kanila, nalalaman ninyo na hindi ipinahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumal-dumal. Ay napansin ho ninyo, si Apostol Pedro mismo ang nakaunawa nung pangitain kanyang nakita. Ano ang kanyang naunawaan? Ang sabi niya, ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumal-dumal. Okay? Napansin ho ninyo, mga kapatid. Kaya ang kahulugan pala noong pangitain kanyang nakita na maruming hayop, tumutukoy sa maruming tao o makasalanang tao. Pero ipinakita sa kanya ng Diyos
na huwag tawagin ang sinumang tao na marumi o karumal-dumal kahit pa ito'y banyaga. So tinanggal ng Diyos yung pader na namamagitan sa mga Hudyo at sa mga Hintil, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nakapasok ang magandang ebanghelyo sa mga Hintil doon sa pasimula, doon sa panahon ni Cornelio at ni Apostol Pedro. Pangalawa, ang Diyos ay hindi nagtangi ng tao. Pagdating ho sa kaligtasan, ang Diyos hindi nagtangi ng tao. Kaya nga naunawaan ni Apostol Pedro, yung pangitain, hindi pala tumutukoy sa paglilinis ng mga karumal-dumal, kundi doon sa tao. Bakit? Sa Gawa Kapitulo 10, versikulo 38, ganito po ang ating mababasa. Gawa 10, versikulo 38, ang sabi po ay ganito po. 34, sorry. Ang sabi ganito, nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang naunawaan ko na walang itinatangi ang Diyos. Ay, napansin ho ninyo, ang Diyos pala hindi nagtatangi. So naunawaan niya, napansin nyo, naunawaan ko. Ay, yung mga kumakain ng karumal-dumal na gamit ito, hindi nila naunawaan. Bakit? Kasi kumakain sila ng karumal-dumal. Pero ang sabi dito ni Pedro, tunay ngang naunawaan ko na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Bakit? Kasi ang kaligtasan hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng mga tao. Sabagay, ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo sapagkat doon pinasimulang ipinagkaloob ng Diyos ang kaligtasan. Juan 4:22. Pero pati yung mga Hintil o hindi mga Hudyo ay may kaligtasan din. At kaya nga naging apostol si Apostol Pablo ng mga Hintil. Basahin natin ang Roma Kapitulo 1, versikulo 16. Ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. So kung makikita natin, hindi kinahiya ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan, unay sa mga Hudyo, ganon din sa mga Griego o sa mga Hintil, mga minamahal na mga kapatid. Kaya kung titingnan natin, ang Diyos pala hindi nagtatangi sapagkat ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Ngayon, ang nilinis, yung mga tao, hindi yung mga hayop. E paano ba nilinis yung mga hayop kung hayop nga ang nililinis? Di ba nga? So, tao ang nililinis at mababasa natin yan sa Gawa Kapitulo 15, ang versikulo po ay 9. Ganito po ang ating mababasa. Ang Diyos ay hindi nagtatangi at nililinis niya ang mga taong sumasampalataya. Ganito po ang ating mababasa. 15:9. At tayo'y hindi itinangi sa kanila, kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Ay napansin ho ninyo, ang sabi ni Apostol Pedro, ay nakikita natin, at tayo hindi itinangi sa kanila. Ngunit ang sabi dito, kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. So kapag ikaw ay may pananampalataya sa ating Panginoon, anuman ang iyong karumihan, ikaw man ay hindi Hudyo, kapag ikaw ay sasampalataya sa Kanya, lilinisin ang iyong puso at ang iyong buong pagkatao, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo, ano na lamang ang saysay ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo kung siya'y pumunta dito sa lupa para linisin ang baboy, para linisin ang mga karumal-dumal. Napakababaw ng halaga ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo kung ang kanyang layunin ay mamatay para sa mga baboy. O di ba ga? O para sa mga iba't ibang karumal-dumal na malinis. Ang pakay po ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ho, Juan Kapitulo 3, ang versikulo 16. Napaka-common na talata, pero napakaganda ng mensahe ng talatang ito. Pakinggan ho ninyo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, o yung bugtong anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napansin ho ba ninyo, mga minamahal na mga kapatid, no? Ang Panginoong Hesus ay pumunta dito sa lupa upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanong natin, ang baboy ba sumasampalataya? Ang mga karumal ba sumampalataya para di mapahamak? Hindi ho. Ang pinaka-purpose ng ating Panginoong Jesucristo, pumunta siya rito
para sa mga taong nawalay sa Kanya at na-separate sa Kanya. Kaya nga sa Juan 1:12 kung inyong mababasa mga kapatid, sa lahat ng mga tumanggap sa Kanya, sumampalataya sa Kanyang pangalan, ay pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ay napakahalaga at napakagandang balita na ikaw na sumampalataya tumanggap sa ating Panginoon ay binigyan ng karapatan para maging anak ng Diyos, mga kapatid. At yung pangatlong punto na gusto kong i-share sa inyo, ang patuloy na kumakain ng karumaldumal kasama ang baboy ay mapapahamak at susunugin sa apoy. Abay, masakit naman salita yan, kapatid. Opo, ang katotohanan masakit, ngunit nagpapagaling sa mga tunay na nagsasaliksik, mga kapatid. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ngayong alam na natin na nanatili palang marumi ang mga karumaldumal. Patuloy ba tayo sa pagkain ng karumaldumal para tayo mapahamak? Huwag nawang mangyari, mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat kapag patuloy tayong kumakain ng mga marumi o karumaldumal, ay parang din nating ginagawang Diyos-Diyosan ang ating tiyan. Sapagkat minsan sinasabi natin, masarap kasi yung baboy. Oo, masarap ang bawal. Pero gusto kong sabihin sa inyo, alin po ba ang nagpapasarap sa baboy? Alright? Alin po bang nagpapasarap? Iba-iba ang kasagutan. Pag walang templa yan, hindi naman masarap yan sa inyo, mga kapatid. Pero gusto kong sabihin sa inyo, kapag patuloy natin kinakain yung mga bawal, yung karumal-dumal na nagdudulot ng kasiraan ng ating katawan, ay makikita natin na ginagawa natin Diyos-Diyosan ang ating tiyan. Pakinggan ninyo sa Filipos Kapitulo 3, ang versikulo 19. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan, ang kanilang kapurihan, na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Napansin po ba ninyo, mga kapatid, na ang kanila anyang kahihinatnan ay kapahamakan? Mapapahamak pala. Bakit? Sapagkat ginagawang Diyos ang kanilang tiyan. Alam na nila na bawal, nakakasira, at ayaw ng Diyos na kainin, pero patuloy pa rin kinakain. Ang talata na iba ang kahulugan ay binigyan din ng sariling kapakahulugan para maging tama at akma sa kanilang pagkaunawa. Pero wag ho nating susundin ang mga bagay na yun. Ang susundin natin kung ano ang tinuturo ng banal na kasulatan. Ang Diyos ang nagbawal. Diyos ang ating susundin, hindi ang ating sarili. Ngayon, dahil ang Diyos ang nagbawal nito at ang sabi niya, kapahamakan ng kahihinatnan, ay nais nating ipaalam sa inyo na yung ating katawan, gusto kasi ng Diyos na maging templo ng banal na Espiritu. At kapag sisirain natin, sisirain din tayo ng Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia kanina, ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan. Dito ho sa unang Korinto, ang Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17, ganito ang ating mababasa. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo, mga kapatid. So ang sabi ng Biblia, hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung ang sino man ay magtangkang gumiba ng templo ng Diyos, ay gigibain din ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito'y tayo, mga minamahal na mga kapatid. So ang ating katawan, mahalaga na ating pangalagaan sa pamagitan ng pag-iwas ng mga bagay na ikasasama ng ating kalusugan. Sapagkat, ang sabi ng Biblia, ang sino mang gigiba ng templo ng Diyos ay gigibain din ng Diyos. Sa anong paraan? Alam po ninyo, kapag alam nyo na masama, marumi, at hindi nakakabuti sa katawan, ay patuloy nyo pa rin nilalabag ang mga salita ng ating Panginoon, ay meron po yang parusa. Pakinggan ho ninyo dito po sa Isaias Kapitulo 66. Ang mga bersikulo po ay 15 hanggang 17. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kanyang mga karwahi ay gaya ng ipo-ipo, upang igawad ang kanyang galit na may puot, at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy ay ilalapat ng Panginoon ang hatol, at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng tao, at ang kanyang mapapatay
o at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Ilan anya? Magiging marami. Sino-sino ang mapapatay ng Panginoon? Pakinggan ninyo maigi. Verse 17. Silang nagpapakabanal. Nagpapanggap na banal ito mga kapatid. At nagpapakalinis upang pumaroon sa mga halamanan na sumusunod sa nasa gitna, na kumakain ng laman ng baboy, ay naku, napakaliwanag ng kasuklam-suklam at ng daga. Ang sabi ng Biblia, sila'y sama-samang darating sa isang wakas, sabi ng Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, masakit na katotohanan. Pero ang sabi ng Panginoon, at inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Diyan sa inyo pong kinatatayuan na puno ng bagabag. Bakit? Sapagkat pagka kumakain ka ng karumal-dumal, bagabag ka sa iba't ibang sakit na iyong mararamdaman. Dito sa Biblia, nagbigay ng warning ang Diyos. Wawakasan niya, hahatulan niya, susunugin niya sa apoy ang patuloy na kumakain, mga kapatid. Nais ng Diyos kasi na sumunod tayo sa kanyang boses, sa kanyang kalooban, sa kanyang utos, at nais niya na madatnan niya na walang dungis at walang kapintasan at pure ang ating pananampalataya at tayo mismo, mga kapatid. Bibigyan ko kayo ng palaisipan sa Gawa Kapitulo 10. Una, hindi alam ng mga kumakain ng mga karumaldumal kung kailan nilinis ng Panginoong Hesus ang karumaldumal na mga hayop o iba pang mga karumaldumal. Alright? Hindi nila alam kung kailan. Bago ba namatay ang ating Panginoong Jesucristo sa cross o pagkatapos niya mamatay? Kailan ba talaga kung totoong nilinis? Pangalawang palaisipan, mga kapatid, doon sa pangitain ay hindi kasama ng mga hayop na marumi ang tinubos ng dugo ni Jesus, sapagkat ang baboy at ang ibang karumaldumal ay hindi naman sumasampalataya upang sila'y maging malinis sa dugo ni Jesus. So, ibig sabihin, yung pong mga nasa pangitain, hindi naman sumasampalataya yon. So, hindi kasama sa pagtubos sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, doon sa kumot na kung saan ipinakita kay Apostol Pedro, ay doon lahat ng mga umusad sa lupa. Andun din po yung mga gumagapang na may apat na paa at lumalakad, at yung mga lumilipad. Ang problema, mga kami na mahal na mga kapatid, wala roon yung pong mga maruming nasa tubig tulad ng alimango, pusit, sugpo, mga shells, mga crabs, at iba pa. Yun ang problema ngayon. Try to solve, mga minamahal na mga kapatid, no? Ay makikita natin na kapag ka inyong susuriin, wala doon yung mga nasa tubig na mga marumi. Nung ako po'y nag-crusade sa Burias, meron pong pumunta doon sa bulwagan na grupo ng isang grupo ng Church of Christ. Patutunayan daw nila na nilinis na yung mga karumaldumal. At ang daladalang talata ng kanilang grupo, ng kanilang pastor, ay yung Gawa 10. Tinanong ko sila, nasan dyan ang mga nasa tubig na mga marumi? Hindi niya makita at nagulat siya. Sabi ko, hanapin mo muna. At pag nasumpungan mo, bumalik ka dito at pag-usapan natin. Ayun, umalis sila at hindi nasagot, mga kapatid. Pang-apat na bigay ko na kaisipan, ang mga hayop na may palatandaan na malinis at marumi ay ibinigay ng Diyos. Halimbawa, sa malinis ay ngumunguya at may hati ang paa. Doon naman sa marumi ay hindi ngumunguya at walang baak ang paa. Ngayon, nung bang nilinis ng Diyos, mga kapatid, naging may kaliskis na ba yung alimango? May kaliskis na ba yung sugpo? Yung pusit may kaliskis na ba dahil malinis na? Iyon ang palatandaan doon sa mga nasa tubig. Dapat may kaliskis at may palikpik kapag malinis. Nung nilinis na, may kaliskis na ba? May palikpik na ba? Wala pa. Still marumi. Hindi ka kasama doon sa gawa. Ano pa? Yung mga ngumunguya at baak ang paa. Yung bang nilinis ang baboy, ngumunguya na ba? Hindi pa rin. Yung pang hayop nung nilinis na, yung kabayo nung nilinis, naging baak na ba yung kuko niya, yung paa niya? Buo pa rin. So, hindi totoo na nilinis yung mga karumal-dumal at nanatiling marumian, sapagkat kailanman nilikha ng Diyos yan at hindi itinuring na malinis, mga minamahal na mga kapatid. Kaya yung palaisipan nito ay dapat pag-iisipan, mga kapatid ko. At ito pa ang apat na mabigat na palaisipan na gusto kong ibahagi sa inyo bago ako magtapos. Ang ating Panginoong Jesucristo, nung nandito pa siya sa lupa, kailanman hindi siya kumain ng anumang karumal-dumal.
Pangalawa, ang mga apostol, hindi rin kumain ng mga karumal-dumal. At walang record ang Biblia na kumain sila at lumabag sa utos ng Diyos. Sabi nga ni Apostol Pedro, kailanman hindi ako nakakain ng anumang bagay na marumi o karumal-dumal. Ang kinakain nila, yung broma, yung allowable, yung pwedeng kainin. Ano pa? Ganon din yung mga ibang tagasunod o mga believers, may record doon na kumain. At ito'y challenge din. Kung ang mga hintil ay kumakain ng baboy, may hintil ba na nakarecord sa Biblia na kumain ng baboy o karumal-dumal? Mga kapatid ko, ang gawa Jis ay hindi tumutukoy sa pagkain ng marumi at karumal-dumal. Tumutukoy ito at napakagandang mensahe sa pagliligtas ng Diyos at pagtanggal ng bridge doon po sa mga taong iniisip ng mga Hudyo na marumi at malinis. Tinanggal nila at wag isiping marumi o karumal-dumal yung mga tao na kailangan ding mapaabutan ng pabalita. Tinanggalin at dapat mapaabutan ng pabalita. Ang gawa Jis ay napakagandang mensahe para sa atin at sa iyo. At huwag mong isipin na marumi na hayop ay nilinis. Tao po ang nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya at ang puso na nilinis, gawa 15:9. Nawa nagkaroon ng leksyon at naliwanagan kayo sa munting pagpapaliwanag ng mga talatang ito upang tayo po'y manatili sa katotohanan at manatiling manghawak ng pananampalataya at mga turo ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos nawa ang magpala sa inyo, mga minamahal na mga kapatid, at sa iba pang mga videos, patuloy pong i-follow ang amin pong Facebook page at ang amin pong YouTube channel na Kuya Pastor and Ate Dan. At huwag kalimutan na mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong suporta at patuloy niyo pong ibahagi ito para marami din na makinabang at ma-inspire. Salamat po at pagpalain kayo ng ating Panginoon.